Pangunahing balita, asahan pa rin daw ang maulang panahon ngayon pong araw dahil nga sa binabantayang low pressure area sa loob po ng ating bansa. Huling namataan ang LPA sa may karagatan malapit po sa Paracale, Camarines Norte. Ito'y maghahatid po ng mga pag-uulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at maging sa Calabarzon, Bicol at Eastern Visayas. Southwest monsoon po naman o habagat ang siya makakaapekto sa Mimaropa Region, Zamboanga at ilang pambahagi po ng Mindanao. Pero, Maricel... Sa kaugnay na balita, Manong Ted, 20 lugar sa bansa ang walang pasok sa lahat ng antas ngayong araw dahil sa nagbabadyang sama ng panahon. Kanselado ang klase sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Aurora, Quezon, Rizal at Laguna. Suspendido rin ang pasok sa Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern at Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Damay din sa suspensyon ng lahat ng opisina ng pamahalaan maliban sa mga tanggapang may kinalaman sa disaster response. Alright, sa mga panahong ito, kumusta ang inyong sitwasyon sa Metro Manila? Maulan ba? Baka naman po kasi ang anticipation po mamaya, no? So it's better to err on the side of caution. Ika nga po. Hindi na baling hindi umulan kasi naman daw sa nagkaroon ng pasok tapos bumaha. Kaya siguro maganda rin itong kaisipan na ang solusyon sa pagbabaha, mga kapatid, ay hindi flood control o hindi suspension ng klase. Aray ko. Ang dalas humahaba ng husto yung weekend. Ang solusyon daw sa baha, wag na gumasta. Magsuspindi lang ho ng pasok. Samantala po naman hindi uubra ang tangkang umanong panunuhol ng isang DPWH OIC District Engineer kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Ibinunyag na mambabatas po ang naturang suhulan matapos nga pong madiskubre ang sinasabing umano'y anomalya sa Binambang Riverbank Protection Project sa Balayan, Batangas. December ng 2023 pa natapos ang proyekto pero nasira kaagad ng bagyo noong pong Oktubre ng 2024. Nang imbestigahan ni Leviste, lumalabas daw na 4 hanggang 5 metro lamang ng sheet pile o bakal na pangharang sana sa tubig ang inilagay po sa proyekto. Malayo yan sa 15 metrong bakal na requirement sana ng flood control project. Ibig sabihin, may nagbulsa raw sa 100 milyong pisong budget para nga sana sa mas mahaba-habang mga bakal na kailangan po ng proyekto. Ang matindi, isang district engineer umano ng DPWH ang nagtangkang manuhol kay Leviste para itigil ang investigasyon. Sa ikanasang entrapment operation, nakuha sa nasabing district engineer na kinilalang si Abelardo Calalo ang 3.1 million pesos cash. Tumanggi siyang magsalita pero sinuspindi na po ito ng DPWH at nakatagdang kasuhan ngayong araw sa Batangas Prosecutor's Office. Aprobado naman ang sabpina laban sa mga kontratista ng flood control projects na hindi sumipot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinirmahan na yan mismo ni Senate President Cheese Escudero. 7 lang kasi sa top 15 contractors na may pinakamaraming proyekto ang dumalo sa pagdinig nung isang linggo. Posibleng bukas ipadala ang sabpina sa mga kontratista. Sa September 1 naman ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sana nga po'y masama sa imbitasyon itong si Henry Alcantara at si Bryce Hernandez, ang mga tinanggal na district engineer dyan po sa District 1 ng lalawigan ng Bulacan. Samantala po naman, naniniwala po si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson na nabawasan sana ang mga pagbaha kung nasa katuparan ang master plan na binuo nung pampanahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Singson, hindi ginamit ng mga sumunod sa kanya ang master plan. Nakapanghihinayang nga ika niya, lalo pat may pera ho naman daw para ponduhan ang naturang mga flood control projects pero napupunta lamang sa katiwalian. Katunayan, tingin ni Singson mas matindi ngayon ang pangungurakot ng mga tinawag niyang tulisan sa mga proyekto ng gobyerno. Pero naniniwala din siya na madali namang matukoy kung sino-sino ang mga nagbulsa sa pera ng bayan. Alam nyo, ang dali-dali naman tracing ngayon. No? Sinabi na ni President Bongbong, 15 contractors. Di hanapin na lang ng DPWH kung sino yung mga nag-approve niyan, nag-inspection niyan, at nag-approve ng bayad, pati COA.
Yan po ang tinig ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Matagumpay namang napaalis ng Armed Forces of the Philippines ang ilang barko ng China na sinubukang lumapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, mas maayos na ang sitwasyon ngayon sa lugar. Tinanggal din nila ang lambat na nilatag ng Chinese vessels sa mismong bahura. Tiniyak naman ng pamahalaan na may nakalatag na contingency plan sakaling magtangka ang Chinese vessels na lumapit ulit sa BRP Sierra Madre.